What's up guys? So ngayon nandito tayo sa Mindanao. And kung nakita niyo na yung vlog namin from Manila to Bukidnon na road trip with Roro expenses and fuel expenses. Ngayon naman babiyahe tayo from Mindanao to Manila. To Cagayan de Oro to Manila with Roro and fuel expenses. Pero ang thing is, dito tayo dadaan ngayon sa Surigao, Leyte, Samar, Bicol hanggang Manila. So dito tayo dadaan sa kabilang side. Kasi para ikot naman. Kasi yung papunta dun sa kabila, Negros, ganyan, Mindoro. Mabiyahe tayo, mag-full tank tayo sa Cagayan de Oro, and then i-share pa rin namin sa inyo kung magkano mga gastos namin sa fuel and Roro expenses. Kasama pa rin natin si Khalil. Tapos na yung bakasyon natin dito sa Bukidnon. So, uwi na tayo. Balik na tayo Manila. Baka mag-camp din tayo somewhere in Samar. Or maybe Bicol. We'll see. Tignan natin. Tsaka sana maganda yung panahon. Kasi mukhang medyo maulan dito eh. So, let's go to Manila. Guys, nandito na tayo sa Surigao after 6 hours of drive from Cagayan de Oro. And kumain na rin tayo dito sa may Baywalk, Harbor or Boulevard. Basta dito maraming pagkain. So tapos na tayo kumain. And napansin ko lang na 4th time ko na itong dumadaan dito. Laging nagkakataon, laging gabi. Madilim yung daan ng part ng Surigao hanggang sa next town. So and yung mga tricycle and motor parang ayaw tumabay kahit businahan mo or ilawan mo. So extra ingat lang kasi ang dilim ng daan eh. Medyo madilim lang talaga yung daan. So ayun lang. And 12 midnight pa yung biyahe ng Fast Cat going to Leyte. And it's just 8 PM. So magpapahinga lang tayo siguro dun na sa port. Tutulog muna tayo. And ayun. Ito i-share ko pala yung difference ng other side, yung Dapitan, Mindoro, Negros. Pag dun ka bumiyahe, mas mahaba kasi, mas maiksi yung drive, pero mas maraming Roro crossing. Parang 4 Roro crossing kasi pag dun ka na side dadaan. Pag dito ka naman dito sa Surigao, Leyte, Samar, Bicol, dalawa lang yung Roro ride na kailangan mong sakyan. So yun yung difference. Mas mahaba lang yung drive. Kasi minimum, let's say from Cagayan de Oro, it's 6 hours. Leyte to Samar, around 6 to 7 hours or maybe 8. And then Bicol to Manila, 12 to 13 hours or maybe 14, depende. So mas mahaba yung drive, pero dalawa lang yung Roro. Yun yung difference pag dito ka dumaan compared dun sa kabila. So yan, tandaan nyo yan kasi ano yan, malaking bagay yan pag nag-loop kayo. So ngayon, punta lang tayong port, papahinga lang tayo, tayo ng biyahe, and see you in Leyte. Let's go. So guys, nandito na tayo sa Fast Cat ticketing office. So magkano ba ang Hilux pag dinawid mo mula Surigao hanggang Liloan? So dito it's 4,620 Hilux. Tapos passenger is 560 for business class, 512 for premium economy, and 464 for economy. Mga 3 hours and a half. Tama ba? Kaya mga ganun yung biyahe. Tama sir, no? 3 and a half. So after dito, bayad lang tayo ng terminal fee. So yun yung rate ng Hilux. Pero if kailangan nyo talaga, gusto nyo i-check lahat, check nila sa Fast Cat na website. Nandun lahat ng schedules and rates.
Guys, nandito na tayo sa loob ng Surigao Port and ang binayaran ko for terminal fee is 30 pesos and 129 for Ro-Ro terminal fee. So 129 and 30 pesos lang. Tapos maghihintay lang tayo kasi 12 midnight pa yung biyahe and alas 9 pa lang. So, yun lang, and maayos naman yung process nila dito. Nasa labas lang agad, makikita mo agad yung fast cut ticketing booth. So, matutulog muna tayo. So, see you in later. See you in later. Uy, kape. It's 5 a.m. in the morning. So, nandito na tayo sa Southern Leyte. And mga 3.5 hours yung biyahe ng fast cut. So guys, take note lang na paglabas nyo ng port, may babayaran kayong 50 pesos municipal fee ba yung tawag nila? So yun lang, and then nagkape na rin tayo dito sa labas kasi babiyahe pa tayo ng 8 to 9 hours going to Dap-Dap Port. So madadaanan natin yung Agas-Agas Bridge, yung San Juanico Bridge, and yung Deadly Summer Leyte na road. So baka mag-camp tayo dito sa may isa akong campsite nakita dito sa malapit sa Dap-Dap Port. So magka-camp na rin tayo para makapag-camp tayo ng summer. So magsimula na tayo bumiyahe kasi mahaba-haba ba to. Si Khalil pagod na. So let's go. Good morning. Nandito na tayo sa Agas-Agas Bridge. So, ito, papakita ko sa inyo. Guys, nandito na tayo sa Tacloban. So nagpagas tayo. Gumastos tayo ng 2,750. Yan yung first refuel natin simula Cagayan de Oro. And nandito sa unahan na yung San Juanico Bridge. Pakita ko na rin sa inyo mamaya. So time check, it's 9:10 a.m. Tapos may nakita akong spot. Dito tayo dadaan sa Northern Samar sa right side. Hindi tayo dadaan sa Deadly Summer Leyte na road. So magka-camp kasi may nakita akong campsite doon. Doon tayo mag-camp. Saka maganda yung view doon. Tatry ko pakita sa inyo yung yung mga coastal road doon na maganda. So let's go. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away
guys, nandito tayo sa Leyte Summer Road. And as expected, medyo malubak. Simula na yung lubak. So matitest ulit yung Koni suspension natin. And Nito tires. So malalaman natin mamaya. Though half lang yung lubak yung madadaanan natin. Kasi lilihis tayo. Pupunta tayo sa likod na part. Dun sa Mapanas, dun sa kabilang side na area, dun tayo dadaan kasi mas maganda yung daan dun. Tsaka mas maganda yung mga camping spot dun, so dun tayo magka-camp. Ayun, so ngayon na-experience na natin. Pero so far, nagpe-perform talaga yung Koni suspension tsaka yung Nito tires natin. Basta adjust nyo lang yung PSI na tamang PSI. Grabe yung lubak dito sa Leyte to Summer, guys. Para ka nagti-Tetris. Iwas-iwas sa lubak. Pero ingat lang kasi may mga kasalubong. So pag dumaan kayo dito or if nakadaan na kayo dito, comment nyo nga yung experience nyo dito sa Summer Leyte na daan. Sobrang sama ng daan, grabe. Pero in fairness may mga sinisemento na part, so medyo okay na. Pero grabe talaga. Feeling ko na naharas yung sasakyan dito Parang challenge talaga yung suspension mo dito o kaya yung sasakyan mo talaga. Kaya masasabi mo dito, Lil? Nahilo ako. Itong ulo ko. Nahilo na sa gutom. Gutom na. Time check, 11. And 4 hours and 20 minutes pa kami away from the campsite dun sa Mapanas. Mahaba-haba pang biyahe. Mahababang lubak-lubak pa to. Pero once makalipat na tayo dun sa kabilang side, okay na yun. Nadaan doon. Ito lang talaga. Dito tayo sa right side para iwas lubak. Guys, nandito tayo sa Mapanas. Yung plan namin na mag-camp dapat dun sa may Blue Lagoon or sa Lagoon, hindi natuloy kasi yung spot hindi kami pinayagan. And layo yung biyahe. Naghanap kami dito ng spot. So may nakita kami. Beachfront din. Ayan pakita ko. Ayan. Beachfront. So nandun lang yung Blue Lagoon. Ayan. Ito to. Ay yung lagoon pala. Di ko alam kung Blue Lagoon tawag. Nakalimutan ko na. Pero maganda yung spot. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Kung gusto nyo makita yung full video nito, nasa next video. And palipas na tayong gabi, tapos biyahe tayo bukas. Lipat naman tayo ng campsite bago tayo tumawid ng Luzon. Good morning guys, so nandito tayo ngayon sa Mapanas. Nagpahinga muna tayo dito, nag-overnight tayo dito. Kasi kasama naman talaga sa plan namin to na mag-overnight dito. Pero kung magta-travel ka ng Cagayan to Manila, hindi to yung usual route, yung kabilang route. Pero sobrang deadly lang daan doon. Dito mas malayo pero mas maganda, sobrang smooth nung daan. So again, like yung sinabi ko, parang naharas yung sasakyan ko doon sa kabila. Sobrang sama nung daan. Grabe talaga. Pero dito sobrang ganda naman. So okay lang. Mas malayo nga lang. So mamaya babiyahe na ulit tayo. Punta na tayo ng Allen, Samar, doon sa Dapdap Port. Pero hindi pa tayo tatawid kasi magka-camp pa ulit tayo na isa pang gabi doon. So di ko alam kung yung hindi na magiging tama yung expenses ng CDO to Manila road trip kasi again may mga dinaanan tayo. Pero if trip nyo na hindi kayo nagmamadali and trip nyo rin dumaan dito, this can be a good guide to you also guys. So yun lang, mamaya alis na tayo, punta na tayo dun sa kabila. Let's go. Ayan si Khalil, nagkakape na. And if i-flex ko lang, sobrang ganda ng spot dito. Sobrang ganda, panalo.
guys, umalis na tayo dun sa Batunying Resort. Nandito na tayo sa Dapdap Port and tatawid na tayo from Dapdap Port, Samar to Matnog, Sorsogon. Magkano nga ba? Hilux is 1,890 and then business class for passengers is 295, premium economy 235, and then economy 195. So ganun lang. Again, lahat ng rates na to guys ng mga sasakyan and tao nasa website ng Fastcat. So visit nyo lang yung Fastcat website. Tapos ang schedules nila is meron 3 AM, 11 AM and 8 PM. So ayun, check nyo lang yun. Mga 1 hour lang tong travel time ng Roro going to Matnog. Around 1 hour. So, see you in Matnog. Guys, nandito na tayo ulit sa Luzon. We are back in Luzon. So, babiyahin na tayo papuntang Manila around 13-14 hours. Pero baka daan lang tayo ng Legazpi or Ligao. Then lang tayo mag-dinner sa isang kaibigan. And then kung makita natin mayon, siguro silip tayong konti. Pero kung hindi, diretso na tayo. Guys, pag dito kayo dadaan pala sa itong side na to, sa Bicol, ito yung pinakamahabang drive kung magbabiyahe kayo Mindanao or mag-loop kayo. Kasi Manila to Matnog, mga 13 to 14 hours. So ito yung pinakamahabang drive. And then Samar Leyte is around 8 hours, 9 hours. And then Surigao to Cagayan is around 6 hours. So ito talaga pinakamahaba. Si Khalil nakabalik na ng Luzon. Iuwi ko na to sa bahay nila. Iuwi na to sa bahay nila. Hinahanap na to, hinahanap na. And kumusta experience mo habang, sabi mo first time mo halos lahat ng pinuntahan natin. So ano masasabi mo sa road trip and sa biyahe na to? Sa totoo talaga nakakapagod. Pero sobrang enjoy. Sulit naman. Sulit na sulit. Minsan lang to mangyari. Pero kaya sulitin talaga. Yan. Kailan mo ba gagawin kung hindi mo na kayang gawin? Pero thank you dahil sinamahan tayo. So let's go. Back to driving. Guys, nandito na tayo sa Ligao City, Albay. So time check, it's 7:45. Magdi-dinner muna tayo bago tayo bumiyahe ulit going to Manila. Kasi mga 12 hours yun bro, no? 12. Mga 12 hours. So kung naalala nyo yun, nag-camp kami sa Santa Ana, Cagayan dati. Si Dennis kasama ko, taga dito yun. Kaya dumaan tayo para i-meet siya for dinner. So eto si Dennis, ayan. Hello guys! Bro, anong ulam natin? Anong hinanda dito sa ano? So ito ngayon yung parang Bicol delicacies natin to. Ito yung parang pakbet namin dito. Ito yung gulay na may gata. Pakbet siya na may gata. Tapos ito naman yung Bicol Express na dry, di ba? Dry, bago yan Tapos ito yung adobo sa asin. Ito yung adobo namin dito. Adobo sa asin. Yes, and yung isda na sinigang pero sa buko. Sa buko. Yan. So, yan. Guys, abangan nyo kasi may papakita ko mamaya. May mga nangyaring hindi namin gusto. May gagawin dito sa kay Khalil. So, nandito tayo sa La Terraza Restaurant and Function Hall dito sa Ligao, Albay. So, kain muna tayo. So, eto ngayon nangyari guys. So, nasa Samar kami, nag-camp kami doon. Si Khalil, nauntog yung ulo sa pako. Inuntog niya sa pako na may kalawang. Kaya ngayon, magpapa-inject siya ng anti-tetano. Kaya nandito tayo kina Dennis sa Bicol para ma-injectan na siya ng anti-tetano. Kasi masyadong dinala yung katangahan si Reg pala, registered nurse. Yan. Masyadong kabado tong isa . Kagat lang ng langgam to.
Dinala kasi. Sabi ng iwan eh. dinala si paring T eh. Hindi ka nang malalim ha. 1, 2, 3. Sabay, oh! Arf, arf! Ito kasi yung tetanus. Pagkatapos mo bro, tatahol ka na niya after 30 minutes. Long acting to. Tapos yung isang ibibigay ko sa'yo, yung Tangina, David. May long acting. Hindi, seryoso Lil. Pagkatas mo enjekan, tahol ka 3 beses. Pako ah. Tahol ka 3 beses. Di ba bro? Di ba bro? Tahol ka, tahol. medyo Ito, syempre skin to. So, Skin test. good luck. Sabi nga lang sa t-shirt mo, di ba? Keep living. So, gusto mong mabuhay. Oh, Magpatulog ka. pumipikit na. Masakit to eh. Masakit 15 ba eh? minutes to. Uumbok yan bro. Talaga? Ayun no, inom mo. Ayan, tahol ka na. Dali. 3 beses lang Lil. Tangina, may aircon naman. Ba't pinagpawisan? Ayan ah. Pumuti agad oh. Ayan na, anti-rabies na. Au! Madami to naman. Tayo na, walang effect yung yung anti-tetanus, dami ng tattoo eh. Sayang ang tattoo. Guys, nandito tayo sa Kamalig Albay and second refuel dito, full tank natin is 3,845. So, abot na yan hanggang Manila. So, second refuel natin yan. Guys, nandito na tayo sa Petron S-Lex and Manila na tayo. So, ito na yung third refuel natin. So, umabot siya ng 2,070 pesos. So, last na to. Touchdown na tayo. Share ko sa inyo kung saan mas okay dumaan and saan kayo mas makakatipid. Ito. Touchdown bahay. So magkano ba ang total na nagastos namin for Roro? Ang total is 6,765 and total gas expenses is 8,820. So yun yung nagastos namin. Go from Cagayan de Oro all the way to Manila using the Bicol route. So yun yung nagastos namin guys. So ang tanong, saan ba mas okay dumaan? Saan ba mas tipid dumaan? Saan ba mas konti yung drive? Saan ba mas maraming Roro crossing? Saan ba mas okay dumaan if pupunta akong Mindanao or Cagayan de Oro from Manila? So yan, based on our experience from this Manila, Cagayan de Oro, Manila road trip using both routes, ang masasuggest namin is, or masasabi namin is, depende pa rin sa inyo kung saan kayo pupunta talaga or ano yung trip nyo. Kasi ito yung difference. Mas mura if dito kayo dadaan sa Bicol, but mas mahaba yung drive nyo. Kasi it's a total of 29 hours drive, pero dalawa lang yung Roro crossing. So, short 2 Roro crossings, but longer drive. If you will go Mindoro side, 4 na Roro crossing and then just a total of 23 hours na drive. Plus, mas mahal kasi 4 na Roro. So, ang difference nun is around 8,000 pesos. So, again, depende pa rin sa inyo. Mas mura ng konti dito sa Bicol ng 8,000 per way. And then, mas mahal dito sa kabila pero mas maiksi yung drive. And then, 4 na Roro crossing. So, depende sa inyo yun guys. I hope makatulong sa inyo to. Kasi again, if mahilig kayo mag-drive, why not go Bicol? Or may dadaanan kayo dito, why not go this way? If may dadaanan din kayo sa other side, try this way. Yun nga lang. Ang big difference dito is yung expenses. Kasi if you use the Bicol route, may mas makakatipid kayo ng 8,000 per way. If you use naman Mindoro route, mas mahal ng 8,000, around 8,000 pesos, pero mas mabilis yung biyahe nyo. So again, nasa inyo pa din yan. I suggest, umikot kayo. Magkabilang side kagaya ng ginawa namin. Kasi para mas makita nyo, mas ma-enjoy nyo yung view, mas ma-explore nyo yung Pilipinas, and then mas marami kayong makikitang mga
mga spots. Kung gusto niyo makita ko ano yung ibang mga spots, pwede niyo scroll yung mga videos namin. May mga pinag-campingan kami na mga spots. So, pwede niyo hanapin doon. Pero I suggest, whatever you feel is best, go for it. So yun lang guys, sana makatulong sa inyo itong video namin and I hope to see you all on the road or sa mga adventures namin. Sana makasalubong, makasabay namin kayo. Guys, gusto lang namin magpasalamat sa Fastcut for making our life easier sa pag-travel dito sa Pilipinas. Talagang pinag-isipan nila yung mga schedules, pinadali nila yung buhay natin sa pagta-travel and pag-explore dito sa Pilipinas. So, salute to that Fastcut, thank you. And also, thank you to Moto Testo for providing us with the overlanding gears and all the equipments that we need. And of course, yung ELF lubricants na gamit namin lagi, and the Nitto tires and Rival 4x4 Philippines para sa bumper namin for our safety and angas na itsura ng Hilux namin. So thank you. And I think for me, itong road trip na to, ang pinaka nagamit talaga or nasubukan is yung Koni suspension namin and yung Nitto tires, kasi ang dami naming dinaanan na mga masasamang daan, pero ayun, easy lang, kinaya, and nag-perform talaga. So, thank you guys, and see you on our next adventures. Cheers!